Sa laro ng Lakers ngayong araw kalaban ng pinakamahinang team sa NBA na Detroit Pistons, ang ganda nung naging laro ni D'Angelo Russell at nagkaroon ng game high na 35 points. And sa tingin ko mga idol, yung ganitong klaseng performance ang dapat hilingin ng Lakers fans mula sa kanilang team. Bakit kamo? Ang Lakers ay 5 wins and 2 losses kapag si D'Lo ay umi-score ng 20 puntos pataas. Natalo lang sila kontra sa Sacramento Kings, pati Houston Rockets at itong Houston game pa nga po ay wala si AD. Pero besides that, kapag umi-score nga si D'Lo ng 20 pataas, malaki ang chance na mananalo sila, assuming din syempre na andon ang usual production ni na LeBron pati AD. Maliit na sample size pero maaaring sa ganito hahanap-hanapin din nila si D'Lo more para maging hindi predictable ang opensa ng Lakers na puro na lang sa kanilang mga stars. Ano ba yung ginawa ni na D'Lo kontra sa Pistons? Simpleng-simple lang naman mga idol. Okay itong gagawin nila na give and go play. Syempre Anthony Davis yan na anytime ay pwedeng umiscore. So threat na kagad yan sa kalaban kasi pumaposte na nga siya dyan kontra kay Duren. Ang importante dito mga idol yung mabilisan na galawan. Sa sobrang bilis, hindi pa nga natin nakikita si LeBron sa frame na ito at 18 pa nga lang tong shot clock. Habang tumatakbo ay hinandoff na to ni Davis pabalik kay Russell at ngayon medyo malilito si Duren kung sino ba yung tatauhin niya, si AD ba or itong si D'Lo. Lalo pang nalito si Duren noong nag-fake pa si D'Lo kay AD. Kaya ang aalalahanin na lang niya ay si Thompson na isang elite defender din naman, pero nasa gilid lang siya ni D'Lo at strong hand din niya tong kaliwa. Okay din yung tambalan ni na AD at D'Lo this game. Nakukulangan ka lang talaga sa consistency bilang shooter nga po ay napapaangat talaga sa screen tong tao ni D'Lo. And kanina nga hindi tumapat si Duren sa kanya, ngayon ay tumatapat na. Which makes him out of position naman ngayon sa pag-recover kay Davis. And ayun, dinaanan na lang siya ni AD, nice pass from D'Lo. Hindi lang rin basta pick and roll yung ginagawa nitong Lakers. May something pa sila na extra habang ginagawa nila yan. Tignan nyo tong sa Austin Reeves. Andito siya ngayon sa may elbow pero bigla siyang magkakat dyan, papasok, para lang sundan siya nung tao niya. Ang simple-simple lang noon pero ang nagagawa nga niyan ay nananatiling 2v2 ang play sa ibabaw at mahihirapan tong si Sasser mag-help sa loob dahil sinusundan nga niya si Austin Reeves. At ito na naman si Duren na sinusubukan tauhin ng dalawang kalaban at ayan na naman ulit si D'Lo sa pass fake niya. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Mauulit ang play nila na yan mga idol na biglang pipihit si Reeves papasok sabay si AD ay nagbibigay na ng screen. Kita nyo na dahil nga doon ay nakiklear tong left wing side para sa posibleng pasa kay AD. Pero mas maliit na defender na ngayon ang tumatapat kay D'Lo na si Sasser. So ginamitan niya to ng kanyang laki ng katawan. Ganda nito na hinahanap din ng Lakers ngayon si D'Lo since siya nga yung mainit. At obviously ay napagtutuunan na nga siya ng pansin nitong defense at inaangatan na siya dito sa pick and roll play. Isipin mo yun, iniiwan nila si LeBron para kay Russell. Balik na naman sila sa very high pick and roll ni AD at D'Lo. Sabay ngayon, si Reddish naman po yung nasa kabilang elbow at biglang iikot paloob. And balik din naman si Ausar Thompson sa pagbantay kay Russell. Pero kumpiyansa na si D'Lo dito. Sky high na ang confidence niya. I think potential na pwede ring mag-pick and pop ang Lakers sa pagkakataon na ito kasi tignan nyo si Stewart. Nag-aabang na lang siya sa loob kay AD. Ganon din po si Ivy. So mahihirapan talaga si Davis dyan kung mapapasahan siya at ipipilit niya sa loob. Pwedeng mamalagi si AD rito sa labasan. Okay din naman ang mid-range niya. Kaya walang gaanong problema kung ganyang nagsisiksikan sa loob tong depensa. Hindi na rin pinilit naman ni D'Lo yan at nag-midi na lang din dito.
O diba, simple lang talaga ang ginawa nila. Mas in-involve nila si D'Lo sa offense sa this game. And kita rin sa stats yan. Ang average po na usage rate ni D'Lo ngayong season ay 22.9%, pero this game, angat yan dahil 26.2% naman ng mga plays ng Lakers ay kasama siya. Mas gamit siya this game talaga at maganda ang synergy niya kasama si AD, pati na rin po si LeBron. Consistency lang naman talaga ang kulang dito kay Russell, kaya nababash siya minsan ng mga Lakers fans. Nagtala siya ng 35 points, 4 rebounds, and 9 assists sa laro na ito at panigurado naman hindi niya ito magagawa sa bawat laro. Pero kung at least makakagawa siya ng 20 points a game lang at magagawa niya yon efficiently, mas maraming pahihirapan tong LA at hindi nga magiging predictable ang kanilang magiging opensa dahil may additional consistent threat ka in D'Lo. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.